but you will not even need to fight. Take your positions, then stand still and watch the Lord's victory. He is with you, O people of Judah and Jerusalem. Do not be afraid or discouraged. Go against them tomorrow, for the Lord is with you. Amen po ba? Yes! Handa na po ba mapuri ang lahat? Yes! Amen. Tayo po palakpakan para sa ating Diyos na mga hallelujah.
finance, sa anumang kakaharapin namin sa buhay namin. Your grace changes everything, Lord. Mga kabiyaya, sabi sa 2 Corinthians 12:9, each time said, my grace is all you need. My power works best in weakness. So now I am glad to boast about my weaknesses, so that the power of Christ can work through me. Indeed, Lord, your grace is always working in us. Hallelujah. So mga kabiyaya, tuloy natin sambahin, purihin ang ating Diyos na buhay sa Espiritu at sa Pagkakas.
Lord. Indeed, your grace is sufficient in us, Panginoon. Sa bawat aspeto ng aming buhay, Panginoon. Panginoon, higit ang iyong biyaya, Panginoon, sa lahat. Lord, salamat, Panginoon. Patuloy ka namin pinapasalamatan, Lord, sa lahat-lahat. In Jesus' mighty name we pray. So, check. Praise God. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! 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 How are you today? All is well. All is well. Bigyan po natin ng 2 thumbs up. You are Charito, ang ating mga kabiyaya. Ayan. Hindi kayo Bago ang lahat, batiin naman po natin ang bawat isa ng Merry Christmas! Merry Christmas! Today is the last Sunday of November and next Sunday, December na. Ramdam niyo na po ba ang Pasko? Yes! Amen! So, iba ang pinagdiriwang ng mundo pero tayong mga anak ng Diyos, alam natin ang pinagdiriwang natin. Amen? Ano ang pinagdiriwang natin? Ipinanganak ang Kristo na nagligtas sa sanlibutan. Amen? Amen! So, palapakan po muli natin. Hallelujah! Today, before anything else, dahil next Sunday ay magpapalit po tayo ng topic and it's all about Christmas. But today, tatapusin po natin ang ating nasimulan last week and that is grace perspective. Seeing life from the lens of grace. So, before we continue, let us pray. Panginoon, dakilang Diyos, maraming salamat sa papuri at pagsamba ng iyong mga anak. Indeed, you are in the midst of us. Salamat, Panginoon, sa kakayahan. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ikaw ay purihin, sambahin sa pamamagitan ng pag-aawitan ng sama-sama. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, matututo kami ng iyong salita at matututo kaming tingnan ng buhay sa lente ng biyaya. Tunay nga ang aming mga puso, ang aming mga isipan ay buksan ninyo nang sa gayon, Panginoon, malaya, Panginoon, iyong salitang baguhin kami because grace really changes everything. Lord, salamat. Ikaw ang mapupurihan sa umagang ito at tunay ang pagpala ang mga kabiyaya ng iyong salita sa pangalan ng Jesus. Amen. 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 Para pakinggan natin ang Panginoon. Hallelujah. So last week, meron po tayong malaking tanong. Naalala niyo po ba? Ano po yun? Okay, naalala niyo nga. And that is how do you see life? Paano mo nakikita ang buhay? Ito po ay napakahalagang tanong sapagkat kung paano mo nakikita ang buhay, ito yung magdedetermine paano ka mamumuhay dito at ngayon. Tama po ba? Kung maganda ang pananaw mo sa buhay, magiging maganda ang tugon mo kahit hindi maganda ang sitwasyon. Pero kung pangit ang tingin mo sa buhay, wala kang nangyayari, pangit ang nakikita
makikita mo, pangit ka talaga. Kaya iwasan natin ang mga pangit na pananaw sa buhay. Tingnan natin ang buhay sa lente ng biyaya ng Diyos. Amen? Amen. So last week, nabanggit ko na po ito, life is both similar and different for everybody. Bakit natin ito nasabi? It is because life is similar because all kinds of things happen to everybody. Good and bad things alike. However, life is different because people respond differently even in a similar situation. Pwede po ba na yung dalawang tao, bigyan mo ng parehas na senaryo, pero iba yung magiging tugon nila? Yes. Bakit? Sapagkat magkakaiba po tayo ng pananaw sa buhay. Ang response mo sa bawat sitwasyon ay nakabase sa pananaw mo sa buhay. Kaya napakahalagang tanong, how do you see life? Yun po ba yung napag-nilay-nilayan nyo na over the week? So, I hope so. The same sun that melts the ice hardens the clay. Wala kang problema sa araw. Talagang mainit ang araw. Tama po ba? Yes. Alam natin, ramdam natin, mainit ang araw. Gayun din, ang totoo po mga kapatid, walang problema sa problema. Alam natin na ang mga problemang dadaan ay nakakauga at ramdam natin mabigat ang pasanin ng problema. Tama po ba? Yes. Tulad ng mainit na araw na sumisikat sa lahat. Sa lahat po ba sumisikat ang araw o namimili siya ng sisikatan? Sa lahat siya sumisikat. Kaya ang parehas na problema ay nararanasan din ng lahat. Nakaranas na po ba ang lahat ng financial problem? Yes. Relational problem? Yes. Conflicts? Yes. Differences? Yes. So parehas po tayong dumadaan sa similar problems, right? Pero bakit ang iba nakayanan nila at tumigas sila? Pero bakit ang ilan ay sumubo na lang at natuna? Bakit? Sapagkat magkaiba ang pananaw nila sa buhay. Kaya dapat natin tandaan na walang problema sa init na araw. Bagkus, yung init ng araw po, yun yung determining factor kung yelo ba o putik. Ganon din. Wala mong problema sa problema. Ang problema po, ang determining factor kung ikaw ay yelo o putik. Magkaiba ba ang response ng yelo at putik sa araw? Yes. Ang yelo natutunan. Ang putik tumitigas. And it's just a matter of time. Then you'll know which is which. Tayo mga anak ng Diyos. Amen po ba? Amen. Okay. Tayo mga anak ng Diyos. Kapag dumadaan tayo sa pagsubok, problema, tukso, alalahanin ng buhay, alam po natin ano ang respond natin. That is the truth. Kaya hindi ko po kayo tanungin, alam niyo po yung dapat na respond ninyo. And how should we respond in any given situation? The grace way. Alam mo yan. Sabi mo sa katabi mo, alam mo yan. That is the truth. Correct, absolutely right. We should respond the grace way. But as I said last week, madali itong sabihin kaysa it is easier said than done. Madaling sabihin, madaling i-advise, respond the grace way. Kaya minsan, natutokso tayo mawawala sa sitwasyon ng taong iyon, nahusgahan yung tao. Kasi, alam mo yung dapat niyang gawin. Kaso hindi yun yung ginagawa niya. Kaya anong mangyayari? Nagiging judger ka. Kasi, hindi niya inaayon, lalo kung anak ng Diyos yan, hindi niya inaayon yung action niya o yung response niya sa sitwasyon. Eh, alam naman natin lahat paano responde. But you know what? You cannot give what you don't have. Hindi mo maaaring ibigay ang wala ka. Tulad ng example nakaraan. Kung meron kang hawak na tasa, ang laman ay gatas. Natawid ka, ano ang tatapon? Gatas. The truth is, lahat ng nakay Kristo, itaas ang kamay ng nakay Kristo. Lahat ng nakay Kristo
Kristo ay pinunuan na ng Diyos ng biyaya ng Diyos. Amen, diba? So, pinunuan, we are overloaded with the grace of God. Kaya kung tatabigin ka man ng krisis, ng sigalot, at hindi paborableng sitwasyon ng buhay, ang dapat dadaloy sa iyo, tatapon sa iyo, ay biyaya ng Diyos. Ang totoong problema po ay hindi yung problema. Ang totoong problema is our response. Instead na padaluyin natin at paabusin ang biyaya, ang ginagawa po natin, pag merong sitwasyon na umuuga sa atin, tinatakpan natin yung tasa natin. Kaya, tinatakpan natin yung tasa natin, nagtatampo tayo, nagmumutok tayo sa sulok, hindi tayo naliligo. May hindi pa naliligan. Tayo naliligo, basta nakamukmuk na lang tayo. Mahalaga po na kapag dumadaan tayo sa krisis, bayarin, sikhayon ng buhay. Hayaan po natin dumaloy ang biyaya, sapagkat ito, ang biyaya po, ang bumabago sa ating sitwasyon. Amen? At ito ang bumabago mismo sa atin. Amen? Amen. Okay. Alalahanin po, hindi na po ako nagpaligoy-ligoy ng karaan. Alalahanin natin na sa mundong ito, natural po marami ang problema. This world is very chaotic and problematic world. Habang nakapungtong yung paa natin sa lupa, ay daranas tayo ng ibang uri ng problema. Alam niyo po ba kung sino yung walang problema? Yung mga namayakap. Tatanungin kita, gusto mo ba sumunod na sa kanila? Kasi baka gusto nyo wala ng problema, gusto nyo lang sumunod. Papuntahin kita dito, pag-pray ka na namin. Pero kung ayaw mo, if you are still alive and kicking, habang ikaw ay sumisipa pa sa buhay na ito, mayroong problema. Sabi mo sa katabi mo, mayroong problema. Pero kahit may problema, huwag kang maduduwag. Huwag panghihinaan ang loob. Mahal tayo ng Diyos, hindi magpapabaya ang Diyos, ang laban ay sa Diyos, at ang biyaya niya ay sapat sa lahat. Amen? Lapakan natin ang So again, how should we respond in any given situation? Give me the answer. The grace way. The grace way. So tatanungin ko ulit, can you respond the grace way? The answer is? Yes, we can. Yes, we can. Amen. Yes, we can. Huwag mo nang kontrahin. Ganyan kasi po talaga tayo. Alam mo, kaya mo, pero trip natin magpamili. Sabihin mo sa katabi mo, hindi bagay sa'yo. Sapagkat ang bagay sa ating mga anak ng Diyos, nakakwadrado ang balikat, nakatayo ng tuwid, nakataas ang loob, mga buhay na patotoo, malakas ang biyaya. Diyos, amen? Malapahan natin ang Panginoon. So remember this verse, whenever doubt is crawling in, if you are in life's crossroad. John 1:16, and of His fullness, kaninong kapuspusan? Kay Kristo. Diinaw po natin yan last week. Kaninong kapuspusan? Kay Kristo. And of His fullness, we have all received. Tayong lahat na na kay Kristo ay tumanggap. Grace for grace. Tumanggap po tayo ng biyaya sa biyaya. Again, kung tanggapin natin si Kristo bilang ating Diyos at tagapagligtas, nakamtan natin ang biyaya ng Diyos. That is why we can respond grace for grace. Charis ante charis. Grace because of grace. Dahil tayo ay nabiyayaan, tayo ay nabigyan ng biyaya, tayo rin ay makakadaloy, tayo din ay makaka-response din ng may biyaya.
Again and again, madali itong sabihin kaysa gawin. Pansinin mo, kapag yung kaibigan mo dumadaan sa problema, ang galing mo mag-advise. Kala mo coach ka. Kala mo life mentor ka. Pero ikaw na yung dumadaan sa parehas ng problema, nagtutupag mo yung sarili mo. Sapagkat, mahirap talaga kapag ikaw na yung nasa sitwasyon. Kaya huwag tayo mag-ulis ka. Amen po ba? Mga kabiyaya, whenever you are in difficult situation in life, please keep in mind you can respond from this way. Sabi mo sa sarili mo, I can respond from this way. I can respond the grace way. Kaya mo. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo. Ibalik mo sa kanya, kaya mo rin. Kaya mo rin. Hindi kakayanin, hindi parang kaya mo. So you just have to convince your mind, see life from grace perspective, and let grace change everything. Amen? Last week, ibinigay na natin ang unang puntos kung paano titingnan ang buhay sa pananaw ng biyaya. So, seeing life from grace perspective, number 1, you have to see grace is at work. Pakibasa ulit. You have to see grace is at work. Dapat makita natin lahat na anuman ang sitwasyon, maganda o pangit, laging kumikilos ang biyaya. Amen? Laging maganda ang biyaya ng Diyos. Minsan talaga, hindi maganda ang mga nangyayari. Pero hindi yan mapapapangit ang biyaya ng Diyos. Amen? There are times it takes time, and it really takes time to see the grace of God working in a given situation. But you have to remember, even when you don't see it, even when you don't feel it, grace is always there, and grace is always working. Amen? Romans 8:28, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa kanila na mga tinawag alinsunod sa kanyang nalulung. Ang totoo, tayo po ay tinawag alinsunod sa layunin ng Diyos. Amen? Tayo po lahat ay tinawag alinsunod sa layunin ng Diyos. Ang sabi po dyan, sa lahat ng mga bagay, ilang bagay? Lahat. Mabuti at hindi. Ang lahat ng bagay po ay lakit-lakit. Whether good, whether bad, ito po ay magkakalakit na gumagawa para din sa ating ikabubuti. Bakit? Dahil ang Diyos ay mabuti. At dahil anak ka ng Diyos, itaas ang kamay ng mga anak ng Diyos. Dahil anak ka ng Diyos, hindi ka hahayaan ng Diyos na maagrabyado sa buhay. Amen? Sa una parang agrabyado ka. Sa una parang binubulangan ka. Kasi maraming magulang sa mundong ito, tama po ba? Yes. Pero sa una lang yan, hindi mo pwedeng sukatin ang buhay mo, ang buhay ng iba, sa unang bahagi. Sapagkat minsan po, sa buhay natin, para talagang lumubog na yung araw. Pero antay ka lang ng kaunti, kasi sisikat din ang bagong umaga para sa iyo, pinagpalang at pinagurang. Amen? Amen. So number 1, you have to see grace is at work. And number 2, pakibasa ng lahat. You have to see grace is always right. You have to see that grace is always right. Laging tama ang biyaya ng Diyos. Kailangan makita mo. At kailangan kumbinsihin mo ang sarili mo na kahit kailan hindi magkakamali ang grasya ng Diyos. Ito ay laging tama. Kasi po, pag nagkamali ang grasya ng Diyos, disgrasya ka. Kaya hindi pwedeng magkamali ang grasya. Kung matandaan po kayo, and I hope so, sino pang pinagkwentuhan natin last Sunday? Si Pablo. Very good, si Apostol Pablo. Yung kanyang pagkakakulong sa Philippians at
ang naging alitan nila ni Barnabas sa Acts 15. And in both cases, nakita po natin kumilos ang biyaya. Kahit pangit yung nangyari, gumanda yung naging resulta. Bakit? Because of the saving grace of God. And even last week, we have proven this, that grace is always right. Again, hindi mo pagaganahin ng grasya, talagang gumagana ang grasya. At hindi mo pipiliting tama ang grasya, sapagkat laging tama ang grasya. Ang kailangan lamang natin ay makita ito. Maaari po bang gumagana ang biyaya at maaari po bang tama ang biyaya pero hindi mo nakikita? Yes. The challenge is, in whatever given situation, you have to convince yourself to see that grace is at work and grace is always right. There is an old saying, if you are going to err, kung ikaw man ay magkakamali, err on the side of grace. Kung magkakamali ka na rin, sana naman hindi ka magkakamali. Pero kung magkakamali ka, mas mabuting nagkamali ka na nagbigay ka ng biyaya, nagbigay ka ng grasya sa tao, kaysa nagkamali ka na hindi mo binigyan ng grasya ang tao. Sapagkat sumahin mo man, ikaw din ay nabigyan ng grasya. Ang kwento ni Apostol Pablo po, yung kanyang pagkakakulong at yung conflict with Barnabas, ito po'y very classic examples on this. Na kung pagkakamali ka, sana nagpakita ka na lang ng grasya. Kesa nagkamali ka na hindi ka nagpakita ng grasya. So, titingnan natin. Philippians 1:12. Pabalikan lang po natin ito dahil natapos na po ito. Nais kong malaman ninyo, mga kapatid, na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nagbigay daan sa paglaganap ng Ebanghelyo. Sa una pong basa, Philippians 1:12, ano po natin ang senaryo? Nakulong sino? Si Pablo. Yung nangyari sa kanya, nakulong siya. Sa unang basa, sasabihin natin, ay, joker, ito si Pablo. Pinapagaan niya lang yung sitwasyon. Mabigat ba yung sitwasyon? Yes. Pinapagaan lang ni Pablo ang sitwasyon. Well, yes and no. Yes, because he did not let the given situation stall his ministry and his joy. No, because his situation really advances the gospel. Tuloy po natin ang basa. 13-14, ano pa't naging malinaw sa lahat ng mga bantay ng pamahalaang Romano at sa iba pang tao na ang aking pagkabilanggo ay dahil kay Kristo. Kaya karamihan sa mga kapatid sa Panginoon ay nagkaroon ng lakas ng loob na ipahayag ng buong tapang at walang takot ang salita ng Diyos dahil sa aking pagkabilanggo. Tatanungin ko muli kayo, maganda po ba ang makulong? Oo. Mainam bang sitwasyon na ikaw ay nakakadena at walang kalalaan? Oo. Ngunit dalawa agad ang naging pakinabang ng pagkakabilanggo ni Pablo. Nakilala ng mga bantay bilanggo si Kristo at yung mga kapatid na nasa labas ng kulungan ay naging maalat at naging matapang sa pagpapahayag ng mabuting balita. Not to mention, kahit po nakakulong si Pablo, hindi po siya huminto sa pagmimisteryo. Ang iba sa atin, hindi pa naman nakakulong, panahimik na sa pagmimisteryo. Si Pablo po, habang nasa loob ng bilangguan, mind you, not once, not twice, but thrice, 3 beses nakulong si Pablo sa entirety ng kanyang ministry, and yet, inside the cells, he was able to write the book of Ephesians, of Philippians, of Colossians, and this letter to Philemon. Ang ilan sa atin, 3 beses lang tayong nagdasal sa Diyos. Agahan, tanghalian, hapunan. Hindi pa tinutugon ni Lord ang prayer ko. Tampo na. Pero si Pablo po 3 beses na kulong, pero tuloy ang gawain sa Panginoon. Amen? The secret is to see
that grace is at work and grace is always right. Kapag iyan po ang ating isa sa isip, hindi po tayo magiging mareklamo sa buhay. Dahil alam natin na kung pinahintulutan ng Diyos ang pangit na sitwasyon, hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Hinayaan lamang ng Diyos na laging manaig ang mas mabuti, mas mainam at mas magandang plano niya para sa iyo kaysa sa nakikita mo sa iyong daling pagkakas. And with regards to Paul and Barnabas dispute, nagkaalitan po ba ang dalawa? Yes. Tulad nga na nabanggit po, mentor po ni Pablo si Barnabas. And from the beginning of his ministry, sa simula ng kanyang buhay kay Kristo, simulan sa puno na si Barnabas. Pero nangyari ang sitwasyong ito, nagkaroon sila ng alitan. Alam natin magkaiba ang dalawa, tama po ba? Si Pablo po kasi, siya po ay very realistic. May punto ba siya na huwag isama si John Mark? Yes. Isa pa, may punto ba si Pablo? Bakit hindi niya na isasama si John Mark? Yes. Makulit eh. Ministeryo, mission, naglalaro ng ML. Nagba-Bible study. Hindi pa nga pinapakain. Ubus na yung pagkain. Sabi ng Pablo, alusin na yan. Cancel na yung ticket niyan. Once is enough. 2 is too much. You cannot join anymore. Pero po si Barnabas, he is an encourager. Ang sabi niya, give another chance kay John Mark. After all, everybody deserves a second chance. Minsan nga lang po yung second chance, nakadepende sa magbibigay ng chance. But for Barnabas, para sa kanya, I can give you, John Mark, a second try. In this scenario, parehas may punto ang dalawa. Tama po ba? But in this case, mas tama po si Barnabas kaysa kay Pablo. And he realizes it too. Sabi ko nga kanina, if you're going to err on the side of grace. Today, ipapakita ko sa inyo na yung dalawang puntos natin, or rather, yung dalawang senaryo sa buhay ni Pablo, yung kanyang pagkakakulong, yung kanyang dispute kay Barnabas, natutunan niyo po na yung biyaya ay laging gumagawa at yung biyaya ay laging tama, pero hindi sa madaling paraan. Natutunan ni Pablo na gumagawa ang biyaya at ang biyaya ay laging tama sa mahirap na paraan. Gusto niyo bang matuto din sa mahirap na paraan? Mahina ang inyong tugon ng iba? Yes. Isa pa, gusto niyo rin bang matuto sa mahirap na paraan? And you know what? It's up to you na matutunan din na ang biyaya ay gumagawa at ang biyaya ay tama in an easy way. Kaya sa utak natin ito, tingnan ang buhay sa pananaw ng biyaya, na ang biyaya ay laging gumagawa, ito ay laging tama sa madaling paraan. It's up to you. If you will learn from the life of Apostle Paul, or you want to have another hard route to learn it. So let's start. Let us first ask this question. Why is that even though what happened was wrong, the result is still right? Bakit nga ba na kahit yung paraan, or rather, bakit nga ba na kahit pangit yung nangyari, yung katapusan, yung ending, tama pa rin? Hindi ba kayo nagtataka na may mga pangit na pangyayari pero nagkakaroon ng magandang resulta in the long run? Maganda po ba ang makulong? Dahil kung oo, pag-prepare kita, makulong ka. Pero wala namang lalapit kasi alam ng lahat pangit ang makulong. Maganda po ba ang nangyaring alitan ni Pablo at Barnabas? No. Pero ano ang nangyari sa alitan nila? Nagkaroon ng 2 missionary journey. Pero maganda ba ang may kaalitan? No. Kasi kung maganda, ipapanalangin kung mag-aalitan kayo ng katabi mo. Ayaw mo, diba? Kasi pangit. Pero bakit kahit pangit, nagkaroon ng magandang resulta? And
It is because grace is always right. See, alam natin na hindi maganda ang mga iyan sapagkat problema po ba ang makulong? Problema po ba ang may alitan? Yes. Pero bakit ang ilan po nagpapasalamat pa sa problema? Lord, ang nananalangin, Lord, salamat sa problema. Una pa lang mali na ang panalangin. Hindi ang Diyos ang nagbibigay ng problema. Diyos ang solusyon sa lahat ng problema. Saan man ang galing ng problema, kagagawan mo man kasi makulit ka, o kagagawa ng mga nasa paligid mo dahil makukulit din sila, o kagagawa ng diablo dahil natural na salbahe siya, ang mahalaga, ang problema ko ay hindi galing sa Diyos. At gaano man kapangit ang problema, tatandaan, kaya ng Diyos paglandahin iyan dahil mapulit ang Diyos. Amen. So, why is that? It is because grace is always right. Laging tama ang bilaga. Ang tawag po dyan ay saving grace. Sabihin nyo nga po, Saving grace. isinalba ng biyaya ang hindi magandang pagkakakulong ni Pablo at nagresulta ito ng tatlong magagandang resulta. Nakakilala ang mga gwardiya, tumapak ang mga kapatid sa pananampalataya, nakasulat siya ng mga sulat ng mga liha. At isinalba ng biyaya ang hindi magandang alitan. Kinuha ni Barnabas si John Mark, dinisipulo niya, at ngayon we have the Gospel of Mark. But let me ask you again, pwede po bang nangyari yung magagandang resulta na hindi nakukulong si Pablo? Yes. At pwede rin bang nagkaroon ng two missionary journeys na hindi sila nagkakaaway? Yes. That is the grace way. Walang kulong at walang alitan. And yet, nangyari ang mga pangit na sitwasyon. Pero kahit pangit ang sitwasyon, hindi nito nadaig ang plano ng Diyos. Bakit? Because the plan of God is sovereign. Wala kong makakadaig sa plano ng Diyos. Tatandaan mo, maganda ang plano ng Diyos. At kahit dumaan ka sa pangit, kayang pagandahin ng Diyos ang plano niya sa iyo. Amen? Maganda ang plano ng Diyos sa atin. Gaano man kapangit ang bako-bako ng human error at unfavorable circumstance. Human error ang alitan ni Pablo at Barnabas. Unfavorable circumstance ang pagkakakulong ni Pablo. Pero gaano man kapangit ang bako-bako iyon, kayang patagin ng Diyos dahil lagi mananatili ang nakilang plano ng Diyos. Amen? Kaya kung pangit man ang dinadaanan ko sa ngayon, lagi mong isasaisip, maganda ang plano ng Diyos sa akin, kayang patagin ng Diyos ang sitwasyon ng patungo sa akin. Amen? Again, kung dumataan ka man sa bundok ng suliranin, bundok ng gastusin, bundok ng bayanin, bundok ng alitan, panghuhusga, sakit at problema, name it all. Lagi mong tatandaan, maganda ang plano ng Diyos sa buhay ko. Amen? Nagdusa si Jesus sa krus ng Kalbaryo para ikaw at ako ay guminhawa, gumaling, hindi na maging alipin ng kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ipinako ko si Kristo. No, ipinako si Kristo. Ngunit siya'y ipinanganak muna noong unang Pasko. Namuhay ito sa lupa. Ipinako sa krus. Namatay, tinilibing, ikatlong araw na buhay na mamuli para ikaw at ako ay bigyan ng buhay na maganda, masaya, masagana, puno-puno ng pag-asa. Amen? Wala pong dadaig sa bundok na sinuong ni Jesus para sa iyo, para sa akin, para nang mapatag ang daan para mabuhay tayo ng totoong buhay. Amen? Kaya i-level up natin ang pananampalataya natin at huwag tayong paglalagay sa pagkakakalita. Amen? Amen. Baka natin ang Panginoon. So, balikan natin si Pablo. Again, hindi po ang Diyos ang nagpakulong kay Pablo, kundi yung mga kaaway ni Kristo. Pero kahit kailan, hindi po tinawag ni Pablo ang kanyang sarili bilanggo ng Roma.
Ang sabi niya, I, Paul, the prisoner of Christ. Dahil nailagay sa isip niya kung pinahintulutan man ito ng Diyos, iyon ay dahil may magandang plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Bakit ganyan ang kanyang naging pananaw? Dahil pinili niyang tingnan ang buhay sa pananaw na biyaya. At sa pananaw ng biyaya, ito ay laging tama. Pero hindi niya po ito natutunan in a simple way. Hindi niya po ito natutunan in an easy way. Kailangan niyang matutunan ito in a very hard way. Again, sa araw na ito, hayaan ninyong ilatag ko ang lahat ng puntos para makita natin ang malawakang larawan kung paano pumilos yung biyaya at paano naging tama ang biyaya ng Diyos sa buhay ni Bobby. So, are you ready? Okay. So, last week, kakalakay na po natin yung kwento ni Pablo at ni Barnabas. And, may estimates po yung dates niya, 49 to 52 AD. Pero, sino po yung nakaalitan niya? Si Barnabas. Pero alam niyo po ba, hindi lang isang beses siya nagkaroon ng kaalitan. Meron pang isa. At yun si Apostol Pedro. So, ang estimate po ng mga historians, yung kay Paul at Barnabas, around 49 to 52 AD. Yung kay Paul at Peter naman, 48 to 52 AD. So, hindi lang po isang beses sila nagkaroon ng kaalitan si Pablo, dalawa. Sometime, maybe in between or maybe before, nakaalitan niya din si Pedro sa Galatians 2. Pero, alam niyo kapatid, ano man yung nauna, hindi po talaga yung ganun kahalaga. Ang alam lang natin, magkadikit po ba yung mga taon? Yes. May nakaalitan si Pablo? Yes. So, alam natin na may chance na nauna yung alitan ni Pedro at Pablo, pero ipapakita ko mamaya. Either way, between the dates, ay nakita natin mahilig makipag-awal si Pablo. Hindi ko alam yung side ni Pablo na yun tingnan mo natin. Ano bang ginawa ni Pablo kay Uncle Pete or kay Pedro? Galatians 2:11. Ngunit, nang dumating si Pedro sa Antioquia, sinalangsam ko siya ng mukhaan. Heavy? Sapagkat siya'y nahatid ng nagasal. Alam niyo sa English, ang sabi ni Pablo, I opposed him to his face. Sinalangsam ko siya. Sinaluman ko siya ng mukhaan. Wow! Ang garang naman, Pablo. Bakit na daw sinalangsam? Kasi nahatulang nagkasala. Ang totoo, sa senaryo ito, kasi doon kay Barnabas at Pablo, tama si Barnabas eh. Pero sa senaryo ito, tama talaga si Pablo. Nagkamali si Pedro. May naggawa si Pedro, ikinataas ng pilay ni Pablo. Pero tatanungin ko kayo, oo, tama si Pablo sa sitwasyon ito, pero do you think it's a bit harsh? Harsh po ba si Pablo? Yes. I oppose him to his face. Sinulat niya ba? Proud ba siya? Sa kanyang letter, I oppose him to his face. Hindi ba masyadong malupit ang ginawa mo, Pablo? Nagpahiya si Pedro. Eh after all, alam natin, sino bang nauna na maging alagad ni Kristo? Si Pedro. Si Pedro ay original member ng G12. Tama. Tapos, hindi lang siya original member, kasama siya sa inner circle ni Jesus. Top 3 siya. At hindi lang siya top 3, top 1 siya. Kasi, siya ang naging leader ng mga disipulo after the ascension. So, huwag na natin pag-usapan sino tama, sino mali, kasi mali talaga si Pedro sa tagpong ito. Tama si Pablo. Pero, makinig, pwede po bang kausapin ni Pablo si Pedro sa banal na paraan? Yes. Now, you understand. Paul, parang may problema ka. May problema ka sa ugali. Hilig mo ba talaga makipag
Away? Meron ba dito may mga pag-away? Yes? Okay, again, mga kabiyaya. Let me remind you na yung mga preachers po ng grace ay hindi po perfect. Katulad ni Pablo, sapagkat parehas ninyo, kami din po ay pinoproseso ng biyaya ng Diyos. Hindi po ang mga nagtuturo ng biyaya ang epitome of grace, ang perfect example of grace. Katulad ninyo, kami po ay pinoproseso ng pagbabago at pagkatuwa. Ay tulad ni Pablo, sa kanyang punahayag ang biyaya, tama? He is the apostle of grace. Pero bakit pa tinutunan ka ng biyaya, Pablo? Imagine, ilang beses nagkamali si John Mark? Ilan? Ilang beses nagkamali si John Mark? One! Isang beses na nagkamali si John Mark. Kayo, personal na tanong, huwag niyo ako sagutin. Seryoso ang pupuntahan. Sapagkat seryoso po ba ang misyon para sa Diyos? Seryoso po ba ang ministeryo? Maglalaro po ba tayo dito? No! Susuong tayo sa battlefield. Isasama mo si John Mark ulit? Hindi mo kailangan sumagot. Ang iba po kasi mabilis malala. Ang totoo, isa na ako dyan. Noon. Kung kasi ka-stricto ka ng usapan pagdating sa ministeryo, mas stricto ako sa senior pastor. Pero dati yun, may konti pa ngayon. Salamat sa biyaya ng Diyos. Si Pablo po, kinansel agad si John Mark. Walang kabiyaya. Walang ka-grace-grace sa action ni Pablo. Then dito, sa senaryo ito, ang ginawa niya, sinalang sa ang senior pastor, si Pedro. Wait, pastora, mali ba talaga si Pedro? Oo. Tignan natin, Galatians 2:12. Sabihin niya yung pinag-itil pa rin kami. Dati kasi, sabi sa verse 12, dati, sabi ni Pablo, sinalangsa ko siya ng mukha kasi mali siya. Dati kasi, siyang kumakain kasalo ng mga hintil. Bago dumating ang mga isinubo ni Santiago. Ngunit, nang dumating ang mga iyon, sino yung mga sinubo ni Santiago? Ano English ng Santiago? James. Sinubo ni James ay umiwas na siya. Sino siya? Si Pedro. At humiwalay na sa mga hintil dahil takot sa mga Hudyo. Yung mga galing po kay Santiago or James, si James po kasi ay siya yung leader ng Jerusalem Church that time. So, siya yung head. So, ngayon, sa Jerusalem Church, mayroong mga Christian doon, Jewish Christian, ang tawag sa kanila, Judaizers. Yung mga Judaizers po, sila po yung mga Christian na, pero mga Hudyo, pero Christian na. Ang gusto nila, sila po yung mga tumanggap kay Kristo, kinilala si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, pero ang gusto nila, yung mga hentil o yung mga Greeks, meaning hindi Hudyo. Sino dito Hudyo? Wala. Tayo lahat ay hentil, kung tutuusin. So, ang gusto ng mga Judaizers na ito, mga Christian Jews, ang gusto nila, yung mga hentil, sumunod, pabago nila tanggapin sa Jerusalem Church, kailangan magpatuloy muna. Hindi ko natatanungin kung may hindi patuloy dito. Pero yung gusto ng mga Judaizers. So, ngayon, yung mga Judaizers sa Jerusalem Church, bumisita sa church sa Antioch. Nandoon sino? Si Pedro at ang mga Christian Gentiles. Okay. So, bago sila dumating, anong ginagawa ni Pedro? Kumakain kasalo ng mga hintil. Anong pagkain ng mga hintil? Tempura, sashimi, barbecue, pinupuan, crispy pata. Gutom na ano? Magtatanong pa tayo. Okay? Yun yung pagkain ng mga hintil. Nandoon nakikisalo si Pedro. Tatandaan po kasi, si Pedro po ay Hudyo. Kaya bawal po sa custom and tradition ng mga Hudyo yung mga kinakain ng hintil. Pastor, baka hindi mo siya kumakain, baka nakaupo lang siya, yung nakikumpog lang. Bawal rin yan sa Hudyo.
video. Natatandaan niya, takang-taka yung sa Karitana na kinag-usap siya ng Jesus. Kasi hindi nakikipag-usap ang Diyos sa video. Pero kung kumain man si Pedro o hindi, ang makikita natin, nandoon pa rin siya, nakaupo. Pero hindi rin pwedeng sisihin si Pedro bakit bago po yung senaryo iyon, pinakita na sa kanya ng Diyos, inihain sa kanya ng Diyos lahat ng bawal sa Hudyong pagkain. Ang sabi ni Pedro, bawal to Lord ah, wala akong ginawang masama. Dahil ang pagtanggap ng Diyos sa tao ay hindi nakadepende sa pagkain. Ang pagtanggap ng Diyos sa tao ay nakapatid sa tinapos na gawa ng Diyos. Amen. Kaya tayo lahat na tumanggap kay Kristo, tinanggap ng Diyos, tinawag ng mga. Hindi dahil kumakain ka ng lingwa. Okay? Sarap! Itong naalam. Nang nagsidating yung mga Judaizers, anong ginawa ni Uncle Peter? Masyado namang obvious kung andyan siya, iumpok siya, tumayo siya, lumipat siya dito. Obvious ba yun? Yes. Obvious. Kaya ang ginawa niya, unti-unti lang. Gusto siya unti-unti. Umurong siyang dahan-dahan. Kaso, hindi siya nakaligtas sa CCTV. Nahuli siya ng CCTV ni Pablo. Galatians 13. Galit si Pablo. Maging ang ibang mga kapatid na Hudyo ay naluwag din at lumaya sa kanya sa kanitong kaipok-ituhan. At natatay pa maging si Pedro. Para kay Pablo, kaipok-ituhan ang ginawa ni Pedro. Tatanungin ko kayo, masaya bang tawagin ipok-ituhan? No. Ang iba hindi mo nag-react, parang sanay kayo. Masakit bang sabihin plastic ka? Yes. Din ang sabi ni Pablo, para kay Pablo, ka-ipokritohan ang ginawa ni Pedro. Nakikisama ka ng uno, nakita mo lang yung mga Judaizers, lumayo-layo ka na. Ano klaseng ugali mo yan? Panindigan mo kung nakahalubilo ka sa kanila. After all, parehas tayo lahat dito Kristiyano, di ba? There's neither Jew nor Gentile. But we are all in Christ. So ano nangyari? Dun sa kaipokritohan ni Pedro, miski si Barnabas ay natawag. Kaya may nagsasabi, possible yung unang alitan ni Pedro at ni Pablo. Kasi nandun pa si Bernabe. Or pwede din naman, na after yung alitan ni Pablo at Barnabas, nagkita sila dito. So hindi natin alam dahil estimate lang ang dates. Pero either way, ang sure natin na hindi makipag-alitan si Pedro. Rather si Pablo na panahon yun. So, sama nyo na lang sa itatanong kung ano ba talaga na una pag-rapture na. Okay? So, balikan natin, Galatians 2:11. Ngunit nang dumating si Pedro sa Antioquia, sumanumat ako sa kanya ng mukha sapagkat siya yung nakatulang ng kasama. Ngayon, alam natin, mali po ba si Pedro? Yes. Kahit siya yung top 1. Yes. O, mga top 1 dyan. Alam niyo, may nagkakamali. Kamalinis kayo. Si Uncle P, top 1. Kamali. Pero pwede po bang i-review ni Pablo si Pedro sa mahinahang paraan? That is why grace is important. Hindi ko po ito sinasabi o kinukwento para mawalan kayo ng gana kay Pablo. Pero para kapulutan natin aral yung nangyari sa kanya. If you will just analyze, may strength at may weakness si Pablo during this time. He is a man of principle. Na prinsipyo? Yes. Tindigan talaga yung tama? Yes. Pero hindi po siya ganun ka-flexible. Again, hindi ang mga nagtuturo ng biyaya ang perfect example of grace. Sila po ay tinawag upang magturo. Kaya at the same time, sila din po ay tinuturuan at binabago ng Diyos. Ang perfect example ng po ng grace ay sino? Si Kristo. So, hinayaan ng Diyos na gumamit siya ng mga imperfectong tao upang mas lumina ang biyaya ng Diyos. Dahil mas tumitinang ang mga bituin kapag mas matuloy kami. Tama? So, ganun din, yung ka-imperfectohan ng tao,
nakikita yung kagandahan ng biyaya ng Diyos pag ito'y kumilos at kumilos sa buhay nila. So, iwan muna natin ito sa dali para mas luminaw pa ang malaking larawan. Punta tayo sa 1 Corinthians, sulat din ni Pablo. Ang nangyari po dito, merong isang churchgoer, merong isang kapatid, ibig sabihin, kasama natin. Merong kasama sa church na tagpuan siyang nakiapid sa asawa ng kanyang ama. In short, sa stepmom niya, yung isa nanay niya. Tingnan natin ano ang naging response ni Pablo. Verse 1, sa katunayan, may naiulat na may pakikiapid na nagaganap sa inyo, na ang isang lalaki ay nakikipisan sa asawa ng kanyang ama. Ang ganyang uri ng pakikiapid ay wala kahit sa mga pagano. Matindi ba yung kasalanan? Yes. Matindi. Miski yung mga hindi naniniwala sa Diyos, hindi yan gagawin. Pero ito, church goer, church member, nakiapid sa asawa ng kanyang ama. Verse 2, at nagyabang pa kayo. Dapat sana'y nalungkot kayo upang maitiwalag ninyo ang gumagawa nito. Si Pablo ang nagsasalita. Sa ibang salin, dapat yung tao iyon pinalayas nila sa church. Si Maria Magdalena po, ang babaeng natagpuan sa akto ng pakikiapid, itinapon sa paanan ni Kristo. Hinusgahan, hinatulan ba ni Kristo? Hindi. Grabe ba si Pablo? Yes. Yes. Verse 3. Sapagkat kahit wala ako riyan sa katawan, ako'y kasama ninyo sa Espiritu, kaya para na rin nasa harapan ninyo ako. Umatol na ako sa gumawa ng bagay na ito. Pablo, okay ka lang? Si Jesus hindi hinatulan ang babaeng nahuli sa akto ng pakikiapid. Ikaw, Pablo, kapatid sa pananampalataya, nahuling nakiapid sa asawa ng kanyang ama. Anong reaksyon? Hatulan na yan. Palayasin nyo yan. Mali ba ang ginawa ng lalaki? Oo naman, ang hina ng pagod nyo. Kung sasabihin nyo sa akin, tama ang ginawa, ewan ko sa inyo. Tama ba ang ginawa ng lalaki? Mali. Miski nga pagano, hindi ginagawa siya, ginawa na, Christian siya. Boom. Hindi. Of course, mali. Pero yung response ni Pablo as a grace preacher, is that heavy? Yes. Kung hindi pa kayo kontento, may kasunod pa. Verse 4 to 5. Kapag kayo ay nagkatipon kasama ng ating Espiritu na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Isus, sa pangalan ng ating Panginoong Isus, anong kasunod? Ibigay ninyo ang ganyang tao ay Satanas. Wow! Matindi? Yes. Hindi. Si Jesus po, never niyang sinabi yan. Nakapako siya, nakabayukan sa krus, niyurakan, inalipusta, pero hindi niya sinabi, dalhin tayo kay Satanas. Pero itong lalaking ito, na nagtuturo ng biyaya ng Diyos, isinulat pa sa kanyang sulat sa Korinto, nababasa natin ngayon, ibigay na ang ganitang kay Satanas. Kung pastor ko po ito, si Pablo, sa panahon ganyan siya, baka nag-vaccine na. Tama? Hindi ba siya? Yes. So, wait. We need to connect all the dots. Bago niyo husgahan si Pablo. Kasi again, hindi ko po ito sinasabi para mawalan kayo ng gala kay Pablo. Sinasabi ko ito para lalo po kayong ganahan sa biyaya ng Diyos. Na kung kayang baguhin ng biyaya ng Diyos si Pablo, ako rin kaya baguhin ng biyaya ng Diyos. Amen? Pag-asa pa ang bawat isa. Grace can change everything because grace really changes everything. So being honest, nagpakita po ba ng grasya si Pablo sa manong nagkasala? No. Bakit? Bakit hindi siya nakapagpakita ng biyaya sa tao ito? It's because kailangan niya munang maranasan yung biyaya bago niya mapakita ang biyaya. Before you pass judgment to Apostle Paul, palinawin na natin. So let's connect all the dots. Okay. So,
Paul and Barnabas, Paul and Peter, Paul's first letter to the Corinthians. So alam niyo na yung kwento dyan. Nakikita niyo yung mga dates? 48, 49, 52, 52, 53, 54. Tatanungin ko kayo, magkakadikit. Magkakadikit yung dates, hindi nagkakalalo? Yes. Yung mga disputes na naganap, miski yung not so graceful response ni Pablo, nangyari po between 48 to 54 AD. So that is why dates are important. Again, magkakalapit po ba yung dates? Yes. Mga kabiyaya, ano ibig sabihin ito? Ang ibig pong sabihin niyan ay ito. Yung mga dates na iyan, yung mga dates na iyan, ay yan po yung panahon, yan po yung response ni Pablo sa mga dates na yan po yung panahon na kinakapos pa siya ng biyaya. Kinakapos pa siya na pakitaan ng ibang tao ng biyaya. Again, hindi po si Pablo ang epitome of grace. Nagtuturo siya ng biyaya, pero tao po si Pablo. Tama po ba? Katulad mo, katulad ko, kailangan matutunan niya ang biyaya. So, 1 Corinthians, then, alam niyo naman po, may first pero? Second. Very good. So, ang 1 Corinthians muna is sulat 53 to 54 AD. Then, sumulat ulit siya sa Corinthian Church. Kailan na? 56 AD. So, may progression. So, maybe after 3, kung depende sa date, since estimates, after 3 or 2 years, sumulat po ulit siya sa Corinth Church. At pansinin niyo po kung mayroong grace improvement o wala. Kasi kung wala siyang improvement, mag-closing prayer lang tayo. Okay? So, tingnan natin. 2 Corinthians 2 onwards. Ito pong part ng letter na to, ang pinag-uusapan pa rin po ay yung lalaking nakilapit sa asawa ng kalawa. So, tingnan natin. Subalit, kung ang sino man ay nakapagdulot ng kalungkutan, nagtatanong ko kayo, kung may mababalitaan kayong ganyang lalaki dito sa church, malulungkot pa kayo? Yes. Yes. Bakit kapatid natin sa pananampalataya? Bakit? Nagkasala siya. Humigit siya sa tukso. Malungkot yun para sa mga ka-church, tama? Kasi magkakapatid tayo dito. Na-fall short siya. Hindi natin siya mahuhusgahan, pero maaawa tayo din. Alam natin, nasa mali siya. Yes? So, ang sabi ni Pablo, subalit kung ang sino man ay nakapagpadulot ng kalungkutan, hindi ako ang pinalungkot niya, kundi sa isang paraan ay kayo lahat. See? Upang huwag kayong maging lubhang mahigpit sa inyong lahat. Para sa gayong tao, yung sa lalaking nakiapid, ang kaparusahang ito ng nakakarami ay sa so, same issue pa rin. Yung lalaking natagpuan na nakikiapid sa asawa ng kanya, ama. Tignan natin. Verse 7. Bagkus, inyong patawarin siya at alipin. Baka siya ay madali ng labis na kalungkutan. Kaya't ako'y, si Pablo, marunong nang makiusap. Kaya't ako'y nakikiusap sa inyo na pagtibayin ninyo ang inyong pag-ibig sa Kanya. Ang sabi ni Pablo, forgive Him, comfort Him, reaffirm your love for Him. May pagbabago? Yes. Una, sabi niyo, palayasin na yan. Nakatulan ko yan, ibigay kay Satanas. Pero after 3 years, patawarin mo na. Alawin nyo naman, baka masyado nang nalulumbay. Ipaalala nyo, mahal nyo pa rin siya sa Panginoon. What happened? Anong nangyari sa 3 years? Pero bago iyon, tingnan po natin kung consistent ba yung grace improvement ni Pablo. Kasi, alamin natin, kung hindi niya tinakpan yung tasa niya at hinayaan niya na dumaloy ang biyaya sa kanya. So, Philemon, another sulat ni Pablo, ito po yung naisulat 60 to 62 AD. At ito, ang sulat po ni Pablo ay personal na letter to kay Philemon. Sumulat siya para padrinuhan si Onesimus. Si Onesimus po ay alipin ni Philemon tumakas kay Philemon. So, tingnan natin, Philippians 8:10.
Dahil dito, bagamat kay Kristo, ay mayroon akong sapat na lakas ng loob upang utusan kita gawin ang kinakailangan. So, pwede niya daw utusan si Pilimon. Gayunman, alang-alang sa pag-ibig, ay nanatisin pang makiusap sa iyo. Alang-alang sa pag-ibig. May biyaya? Akong si Pablo ay matanda. Kaya pala matanda lang nagtanda. At ngayon ay isa rin bilanggo ni Kristo Jesus. Ako'y nakikiusap sa iyo para sa aking anak na si Onesimo, na ako'y naging kanyang ama nang ako'y nasa bilangguan. So, may pinapakiusap si Pablo kay Pilimon. Sabi niya, pwede ko namang iutos to sa iyo, pero alang-alang sa pag-ibig, nakikiusap ako sa iyo. Verse 11 to 13. Noon ay wala akong pakinabang sa kanya kay Onesimus, ngunit ngayon ay kapaki-pakinabang siya sa iyo at sa akin. Sana. Bakit hindi pinasama ni Pablo si John Mark? Wala siyang pakinabang sa kanila. Tama? Pabigat lang si John Mark. Pero dito, yung alipin tumakas kay Pilimon, hindi pinakinabangan ni Pilimon. Nagkasala kay Pilimon. Anong ginawa ni Pablo? Pinagrinuhan at inihingi ni Pablo ng tawad. Mabiyaya? Yes. That is grace. You see the beauty in other people. Nakikita mo, may potential tong tao ito kahit hindi na hindi sa iyo. Nakikita mo, may hihihirin pa tong tao ito sa gawain kahit pa nag-iwas tingin. Iwas tingin pag may pinapagawa ka. You give people a chance. And that is grace. Kung wala mong grace, ang makikita mo lang sa tao yung pangit, yung kakulangan niya, yung pagiging uncommitted at unprivileged. Tuloy natin ang basa. Siya'y aking pinapabalik sa iyo na kasama ang aking sariling puso. May pagbabago ba sa letter ni Pablo? Yes. Very strong ang una, di ba? Pero ngayon, manalo na siya. Nais kong manatili siyang kasama ko upang siya'y makatulong sa akin bilang kapalit mo sa panahon ng aking pagiging bilanggo para sa Ebanghelyo. Sabi na sa verse 3, kung ako lang, hindi ko na sana pababalikin si Onesimus. Kasi malaking tulong siya sa akin. Pero, ngunit ayaw kong gumawa ng anuman na wala kang pahintulot upang iyong kabutihang loob ay hindi maging sabingitan, kundi ayon sa sarili mong kalooban. May biyaya ka ba? Very respectful. Senior po si Pablo kay Pilimon. Pastor po si Pablo kay Pilimon. Pwede niya bang gamitin ang kanyang seniority para sabihin, dito na lang si Onesimus? Yes, after all siya yung pastor, alam niya na ano yung mas makakabuti. Right? Pero ano sabi niya? I appealed in you. I appealed to you with love. In love. You decide, Philemon. You decide, Philemon, if you will keep Onesimus or not. Because if not, then he will be with me. Pwede po ni Pablo yung desisyon na dito dahil siya ay pastor. And yet he was very respectful. Since si Philemon po, since si Onesimus ay alipin ni Philemon, ikaw mag-desisyon, Philemon, I am waiting patiently for your consent. So, grace is respectful. Hindi po sa akin yan. Amen? Yeah. Nanghingi siya ng consent? Yes. Kaya po, walang sapilitan dito sa church. Amen? Wala pong sapilitan dito sa church. Kaya po yung pagbibigay dito sa simbahan natin, hindi pa yung pinipilit. Hindi namin kayo pinupwersa magbigay. But we appeal to you in love. Since giving is worship, and worship is part of Christian life, we urge you to give wholeheartedly, faithfully, and generously. Hindi po namin kayo pinipilit magsimba tuwing linggo.
but we appeal in love. Ang totoong Kristiyano na tatagpuan sa simbahan tuwing linggo. Hindi po namin kayo pinipilit maglingkod. After all, lahat tayo dito volunteer worker. Sabi natin, Pastor, walang full time dito. Lahat tayo volunteer. Lahat tayo may pinagkakaabalahan sa buhay. Lahat tayo lumalaban sa buhay. But we appeal in love. Kung may gagawin din kayo sa mundong ito, sinasabi namin ang paglilingkod lang po ang madadala, ang tatapos mula dito hanggang kabila. Kasi yung trabaho, yung pag-aaral, hanggang dito lang yan. Pero yung paglilingkod mo sa Diyos, pagbibigay mo papuri sa Diyos, tapos po yan hanggang kabila. So we appeal in love. Because we wanted what's the best in your grace, Lord. We appeal in love because we love you with the love of the Lord. Mahal namin kayo sa Panginoon. At ang gusto namin, yung ginagawa nyo dito, tatagos hanggang sa kabila. Dahil ang tunay na mahalaga ay yung pangangalaga. Amen? Amen. Sabi ni Pablo, hindi ito sa pilitan. What you can see, the man is learning. 17 to 18. Kaya kung itinuturing mo akong katuwang, tanggapin mo si Onesimus na parang ako ang tinatanggap mo. Kung siya may magkasala sa iyo o may anumang pagkakautang, ako na lang ang sinili mo. Grabe ba? Grabe yung pagbabago ni Pablo. Ipapaalala ko na lang yun na ang buhay mo ay utang mo rin sa akin. Hindi ba ng grace improvement ni Pablo? Yes, dati ng pakataas, napakagalagalupin, huminahan, bumaba. Pero may sundot si Pablo sa dulo. Sabi na kay Pilipino, ipapaalala ko lang sa iyo. Kaya umunlad ang buhay mo, kaya lumawak ang kaalaman mo, kaya kumulang ka sa biyaya, dahil naipun ko ito sa iyo, pinanghawakan mo ngayon na bago ang buhay. Minsan kasi kailangan kong paalala kasi mabilis makalimutan ng tao. Yun ang ginawa ni Pablo. Pero makikita natin sa eternity, napakaganda ng kanyang magkakasulat ng buhay niya. Ibang-iba yung lagi. Meron na bang expression ng grace si Pablo? Yes. Sa 2 Corinthians, meron na. Sa Philemon, kita-kita na. This is the grace rule. Thirdly, 2 Timothy 60 to 80. Sa pagitan ng mga taong iyan, meron pong 15 years. Ilan? 15 years. Simula nang sabihin ni Pablo, John Mark, hindi ka pwede sumama, hindi kita kailangan. Nagsulat po muli si Pablo patungkol kay John Mark sa 2 Timothy 4. Si Lucas na lamang ang kasama ko rito, hanapin mo si Marcos, isama mo rito sapagkat malaki ang maitutulong niya sa akin mga gawain. Malaki na ba ang pagbabago? May ikinatuto ba si Pablo? Yes. Can you imagine the amount of grace and the amount of humility for Paul to write this about John Mark? Ang ibang po 3 dekada na, pinaninindigan pa rin yung expression niya dun sa tao. First impression class. But here, within 15 years of teaching grace, within 15 years of experiencing grace, si Pablo po, mga kapatid, within 15 years, yung mga taon na lumipas sa buhay niya, sa ministeryo niya, ano nangyari ba kay Pablo? Inusig siya. Pinagbabato siya. Binugbog siya. Nilatigo siya. Ilang beses siyang nakulong? 3 beses siyang nakulong. Laging lumulubog ang barkong sinasakyan niya. Minsan, may buong umaga, buong gabi, palutang-lutang siya sa karagatan. Ano po yung dinanas ni Pablo? Maganda po ba yung mga dinanas niya? Matindi po ba ang dinanas niya? Gusto niyo rin yan? At sa lahat ng naranas niya, ito ang sabi niya, 2 Corinthians 12. Subalit, sinabi ng Panginoon sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay magiging sapat sa kanya. See, natutunan ni Pablo ang biyaya
biyaya sa mahirap na paraan. Inusig siya, binugbog, binato, nakulong, lumubog ang sinasakyang barko, napalutang-lutang sa karagatan. Ngayong naranasan niya ang lahat ng iyon, nakita niyo sa sulat niya ang isang taong binago ng biyaya. Ang isang taong mataas noon, tinatawag ng biyaya. At isang tao noon na umaasa sa kanyang tikas at galing, ang ginawa ng biyaya, hinayaan niyo yung taong ito na imbis na umasa sa kanyang sarili, umasa sa biyaya. That is peace. He learned it the hard way. He learned that grace is at work and grace is always right in a hard, very hard way. Pero tayo po, mga kabiyaya, nabasa natin, napag-aralan natin. Pwede nating matutunan na ito na hindi na lumulubog ang barko. Tama? Pwede matutunan natin ito na hindi na nakukulong. Pwede natin isang pamuhay, kumbinsihin ang ating sarili sa lahat ng sitwasyon, ang biyaya ay gumagawa at ang biyaya ay laging tama na wala ng lubugan ng barko. That is why studying the Word of God is a must. Please do not miss a Sunday service and grab every opportunity to learn the Word of God. Dahil ang lahat ng nakasulat sa Biblia ay para sa ikatutulong. Amen? Amen. So, do you understand why it's important to view life from a grace perspective? Yes. Because grace is at work and it is always right. Kapag nakita mo na ang grasya ay gumagawa at nakita mo laging tama ang grasya, anuman ang suungin mo, maganda man o hindi, laging tama ang magiging response. You respond to the grace way. So the very reason we fail to respond to grace way is because we fail to see that grace is at work and it is always right. So please, convince yourself. Sabi mo sa kanila, convince yourself. Convince yourself. And let's respond to grace way. Let's respond to grace. So let me give you the life application. Number 1, pakibasa ng lahat. Always give grace a chance to change you. Always give grace a chance to change you. Huwag mong isipin baguhin ang iba. Lagi mong isipin na ikaw ang nangangailangan ng pagbabago. Ang madalas natin pinag-pray, Lord, baguhin mo ang asawa ko. Wow. Isipin mo rin na ikaw kailangan mong pagbago. Kasi kapag nagbago ka, magbabago na rin ang asawa. Huwag mo laging isipin na baguhin ng Diyos ang sitwasyon. Baka ikaw talaga kailangan magbago. Kasi kapag nagbago ka, magbabago na ang sitwasyon. Why? Because you become an agent of change. I am better today than yesterday, and by the grace of God, I will become better tomorrow. Because grace is at work and grace is always right. Number 2. Pakibasa na lahat. Be patient with others who are slow to change. Pero hindi pa talaga matatagal ng bago. Yes. May mga mababagal. Yes. May makukupan. Yes. Ano gagawin? Pasensyahan. Kasi po, meron talagang mababagal, meron parang hindi na magbabago. Pero anong sabi? Be patient. Because grace is always patient with us. Inis na inis ka sa tao, ang tagal magbago. Pero baka hindi mo namamalayan, ikaw na pala ang kailangan din baguhin. Be patient. It took 15 years for Paul to realize that he needed to be patient with John Mark. And it took him a lot of humility to say, John Mark, I am sorry. I needed you in the midst. Ninanok niya ba yung parang? Yes. And he learned it the hard way. So, though he learned it the hard ways, ano po nangyari? Maganda ba? Yes. Natuto siya. Nagka-reconcile. Nagkaroon ng pagkakabati. So, grace is beautiful, isn't it? Yes. Grace is beautiful in marriage. Grace is beautiful in friendship. Grace is beautiful in the church. And grace is very patient because everyone, lahat po tayo, sa mag-asawa, magkakaibigan sa church,
Hindi po tayo perfecto. At minsan, matigas talaga ang dito. So let us be patient. And number 3, keep in mind that grace changes everything. sa kanta kanina, no? Grace changes everything. Remember, there is no sin too great, there is no pain too deep, there is no shame too real. The cross declares it is done. Kayang mabuhin ng biyaya ng Diyos. Gaano man kalaki ang kasalanan, gaano man kalalim ang sugat, gaano man nakakahiya ang mga kahiya. Kayang mabuhin ng Diyos. Amen? Si Apostol Pablo po ay larawan na ang binabago ng biyaya ang lahat. Yung development po sa buhay ni Apostol Pablo, itinago ba ng Biblia? Hindi. Hinayag ba ng Biblia? Yes. Hindi para mawalan ka ng pag-asa. Pero para makita mo na yung sumulak ng kalahati ng bagong tipan mula sa walang biyaya, lumago sa grasya, nagbago siya. Ako pa kaya ang hindi magbago? Ikaw pa kaya? So we all need to grow in the grace of God, and it is a continuous series of learning and experiencing the grace of God. So, upo na maayos, basahin natin ng malakas, malinaw ang life application. Number 1, Always give grace a chance to change you. number 2, Be patient with others who are slow to change. number 3. Keep in mind that grace changes everything. So please keep this life application in mind. And seeing life from grace perspective, number 1. You have to see grace is the Number 2. You have to see grace is always right. Mga kabiyaya, huwag mong kakalimutan yan. Kasi kapag nakita mo na laging gumagawa ang biyaya at laging tama ang biyaya, you will now start to see life from grace perspective, and you can respond now the grace way. Amen? Amen. So our big idea is, are you in Christ? Yes. What is at work in you? Grace. Grace. Grace is Jesus. That is why Jesus is always at work and Jesus is always. Let us pray. Panginoon, dakilang Diyos, maraming salamat na tinuruan mo kami, pinaalala mo sa amin, at kinumbinsi mo kami na sa lahat ng pagkakataon, sa anumang sitwasyon, ang biyaya mo ay laging gumagawa at ang biyaya mo ay laging tama. Maraming salamat, Panginoon, na natutunan namin ito sa madaling paraan. Hindi na kami katulad ni Apostol Pablo, kailangan pa mausig, mamato, malatigo. Kaya, Panginoon, sa pagkakataon ito, hayaan, Panginoon, na ang mga katotohanan ito ay tumimo sa amin, paghawakan namin sa pamuhay namin, at makita mo sa amin na ang biyaya mo ay laging gumagawa at laging tama. At hayaan mo, Panginoon, istunde sa buhay sa paraan ng biyaya. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.